Etong video na to, last year pa. Ngayon ko lang naisipang i-edit dahil pa full storage na ako. Lagi na lang kumakapit sa 10 GB. First time kong bumili ng imang telang lumpiang Pinoy. Nag-trending to nung pandemic. Bukod sa affordable, kalasa daw to ng lumpiang Shanghai ng Jollibee. Dahil hindi naman ako cloud chaser, emslan, ma-pride ako, kaya hindi mo na ako bumili. Kaso, isang araw, nagpunta ako ng Mercury Drug para bumili ng pako, gamot. Bigla akong napatingin sa freezer nila at nakita ko to. Na para bang gusto nilang sabihin sa akin na, "Hi, hello, ako nga pala yung sinayang mo nung pandemic. Ayaw mo akong tikman. Nag-iinarte ka pa, akala mo naman kagandahan." Kaya ayun, nakikimarites na lang din naman ako, binili ko na. Isa kang marupok! So, ang binili ko ay yung negosyo pack, 2 balot sa isang balot. Ha? Ano daw? Sa bawat pack, may 14 pieces na mahigit kumulang kalahating kilo din to. Eto siya hitsura pa lang mukhang promising na. Pag ito hindi kalasa ng Jollibee, nako ha, magdadabog talaga ako. Charot. Syempre natikman ko na to, diba? Honest review ko lang to ha. Medyo kalasa nga. Kung ipipikit mo yung mga mata mo, maiisip mo talaga si Jollibee na napakabida-bida niya. Charot. Basta ibang level talaga si Jollibee. At eto pa nga, panglasa ko lang to ha, huwag kayong ano dyan. May aftertaste talaga siya. May malalasahan ka or maaamoy ka talaga. Basta hindi ko ma-explain. Syempre frozen, matagal siya nakaimbak sa freezer. Ganun din naman sa Jollibee. Pero sa totoo lang, mas bet ko talaga yung lumpiang Shanghai ng Chowking. Laging tatandaan, taste is subjective. Ganito na lang, basta malasa siya, hindi tinipid, pwede ng pang cravings, pang ulam at panghandaan. Accessible na siya ha. Okay, pinalamig ko lang muna ng konti. Baka pag napaso ang aking dila, mapapaput ng tela. Try ko na. Amoy mo na. Oh, medyo may hawig yung magkaamoy sila. Tikman ko ah. Kalasa nga. Kalasa siya. Ay, meron din pala silang cheesy beef jalapeno. Pero baka next year ko na lang i-vlog yun. Thanks for watching. Bye!